Tayo po'y panandalang manalangin bago tayo dumako sa pakikinig ng kanyang mga banal na salita. Sama-sama po tayong manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, kami po nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang pribileyo na pinagkaloob muli sa amin, mahal na Panginoong. Binigyan mo kami ng dakilang pagkakataon muli na mapapurihan, mapasalamatan ka. Salamat sa pagtanggap mo ng aming pagsamba. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At minsan padalangin po namin na pagpalain mo po yung mga salita. Patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Ang mga salita mo, mahal na Panginoon, na maging gabay namin sa araw-araw namin pamumuhay. Buksan mong aming pangunawa sa iyong mga salita, mahal na Panginoon. Idinadalangin po namin, tulungan mo po kami na maisagawa ang mga salita mong aming napapakinggan, dakilang Diyos. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak muna, maminamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po rin pong ating dakilang Diyos. At habang inihanda po natin ang ating mga talata, maminamahal, dito sa 1 Corinthians 15:52 at 1 Thessalonians 4:16 and 17, nais ko po muna, maminamahal, na magpaabot ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating Diyos na pinaglilingkuran, at nagpapaabot din po tayo ng patuloy na pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa beloved assistant pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang na ating beloved pastor, nagbibigay po tayo ng paggalang at pagrespeto. At sa lahat ng ating mga minamahal mga kapatiran, mga manggagawa, sa ating mga minamahal mga awit, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran po natin, mag-isa Ibayong Dagat, mga minamahal, at sa lahat po ng narito ngayon ng mga minamahal natin mga kapatiran, lalo na po sa ating mga minamahal na mga bisita. Purin po ng ating dakilang Diyos, maminamahal ka, hindi buksan po natin ang ating dalawang pambungad na talata. Dito sa aking binanggit, maminamahal, unang-una sa 1 Corinthians 15:52 at 1 Thessalonians 4:16 and 17. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat natutunog ang pakakak at mapatay ang mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangatutulog kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. 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 Mga minamahal, ang ating pong paksa ay pamagatan po nating The Seven Trumpets. The Seven Trumpets. Kung mapapansin nyo, maminamahal, dito po sa mga talatang binasa po natin, sinabi rito sa unang talata, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling tunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mabubuhay na maguli na walang kasiraan. Mapansin nyo, maminamahal, yung katagang trumpets. Sabi, the last trump, for the trumpet shall sound. Maging dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, maminamahal, nabanggit din po yung trumpets. Sabi, sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw at may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ang unang mabubuhay na maguli. Sa English, ang sabi rito, maminamahal, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead
in Christ shall rise first. Kaya gusto kong ipaliwanag sa inyo, mga minamahal, ang tinatawag na the seven trumpets. Kasi ngayon, mga minamahal, ang dami pong mga iba't ibang mga religion, ang daming mga iba't ibang mga sekta, ang daming mga Bible believer nagtatalo-talo, kailan babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nila, mga minamahal, meron po kasing tatlong paniniwala na ang mga Bible believer, mga minamahal, meron silang tatlong paniniwala. Kailan babalik ang ating mahal na Panginoon? Unang-una, ang paniniwala ng isa ay pre-tribulation. Pangalawa, mga minamahal, ay mid-tribulation. Pangatlo po ay yung tinatawag na post-tribulation. Yung pre-tribulation, mga minamahal, ito po'y paniniwala na bago bumalik o bago mga minamahal magkaroon ng greatest tribulation, kukunin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi daw natin maranasan ang greatest tribulation kasi mga minamahal, tayo po'y mga hinirang at pinili ng Diyos. Ang tawag sa kanila ay pre-tribulation. Dapat inilalagay yan sa asan yung kaya nga natin ibinigay yung ating preaching para mailagay dyan. Pre-tribulation, P-R-E, tribulation. Ibig sabihin ng pre-tribulation, maminamahal, yung hindi na tayo daraan sa greatest tribulation. Hindi na natin maranasan ang greatest tribulation. At yung mid-tribulation, maminamahal, maranasan natin ang mga slight na mga tribulation, mga kahirapan, mga lindol, mga trahedya sa iba't ibang panig ng mundo. At yung tinatawag naman, maminamal, na post-tribulation, mararanasan natin lahat ng kahirapan. Mararanasan daw ng mga Kristiyano ang tatakan ng 666 bago magkaroon ng rapture. Nagtatalo-talo sila, mga minamahal, mga Bible believer, mga Jehovah's Witnesses, Iglesia, born again fellowship, born again Christian. Pero ayon sa ating pananaw, mga minamahal, gaya ng itinuturo ng ating beloved pastor, mga minamahal, ang paniwalaan natin kung ano ang tinuturo ng ating beloved pastor, kasi ang ating beloved pastor, mga minamahal, bago niya naunawaan ang banal na kasulatan, nagpasting po siya, mga minamahal, ng 3 times 40 days. Nagpasting po siya, maminamal, ng 1 time 90 days. Isang beses, 90 days. 3 times 40 days. Nagpasting siya ng 21 days without drink. 21 days, walang tubig. 21 days. At nagpasting ang ating beloved pastor bago pumunta sa Hulo, Talipaw, Hulo-Sulo, maminamahal, another 40 days. Pagdating po sa Hulo-Sulo, another 40 days. Ibig sabihin, 2 times 40 days. Hindi dahil gustong ipakita ng malapastor, maminamal, na siya'y magaling kaysa sa ibang mga ngaral. Ang layunin ng pag-aayuno ng ating beloved pastor para maunawaan ang salita ng Diyos. Kasi hindi mo maintindihan ang Biblia, hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos kapag hindi ka maging spiritual. Sabi ng Biblia, ang nasa laman, hindi niya maunawaan ang mga bagay na spiritual sapagkat ito'y inuunawa ayon sa Espiritu. Kailangan maging spiritualistic ka. Yung hindi na magari yung pita ng laman, hindi na magari yung kasalanan. Huwag ka nang maging karnal, kailangan talagang nakapokus ka sa Diyos. Kaya ang ating beloved pastor, ilang beses nag-ayuno pag nararamdaman niya na medyo meron pang carnality na pumapasok sa isip niya, another fasting na naman siya, 40 days na naman. Kaya nga, nakapasting ang ating beloved pastor siguro mga 5 times 40 days. Nung una, 3 times 40 days, tapos nung nandun siya sa Talipaulo, nagpasting na naman siya ng 40 days at bago magpunta dun sa Hulo-Sulo, nagpasting siya ng 40 days uli. Nung namatay ang kanyang beloved daughter, maminamahal, si Bingbing,
nagpasting ang beloved pastor ng 90 days. 90 days nagpasting siya. Kasi humingi siya ng tawad sa mahal na Panginoon dahil pinagkukursada siya ng ating beloved pastor. Ang ginawa ng ating beloved pastor, imbis na mag-ayuno, ayon sa kanyang patutuo, naganap siya ng pera panggastos sa Araneta Coliseum. Imbis na mag-ayuno siya, imbis na mga minamahal, maganda siya sa krusada sa Araneta Coliseum, naganap ng pera ang ating beloved pastor. Dumating yung kanyang kapatid, si beloved Jud, the first Filipino judge sa Amerika. Sabi niya, Kuya, magsiseminar ako ng mga pastor dito sa Pilipinas, sisingilin natin sila. Lahat ng mga bagong graduate ng pastor, ng mga abogado, magsiseminar ako sa kanila, sisingilin natin sila. Yung babayad nila, ibabayad ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo, ibayad mo sa Araneta Coliseum. Pumunta si Mala Pastor doon sa seminar. Nagalit ang mahal na Panginoon, umasa siya sa tao. Namatay yung kanyang minamahal na anak, si Bing, ang pangalan Bing. Nung nanalangin siya sa mahal na Panginoon, sabi, ang dami niyang nilayans, ang dami niyang pinanalangin. Nabuhay ang mga patay na pinag-pray niya. Pero yung kanyang anak, minamahal, pinag-pray ng ating beloved pastor, biglang nangusap ang malapang sa kanya, you cannot trust me. Hindi ka naniwala sa akin, hindi ka nagtiwala sa akin, nagtiwala ka sa kuya mo para maglikom ng salapi. Hindi mo alam, Diyos ang magpuprovide. Kinuha yung anak ng ating beloved pastor, pinanalangin ng beloved pastor, hindi po nabuhay. Samantalang ang dami niyang pinag-pray na buhay. Pero yung kanyang isang anak, yung si Bingbing, yung anak niya, hindi nabuhay. Mamaya, minamahal, nung nagsisi siya, nanalangin siya, talagang pinaubayan niya na sa mahal na Panginoon. Tsaka siya nag-ayuno, doon siya nag-ayuno ng 90 days. Kalagitnaan ng pag-aayuno niya, minamahal, ng 90 days. Kalagitnaan, siguro mga 50 days siyang nagpa-fasting. Ayaw niya pang mag-break. Biglang may kumatok, minamahal, Amerikano, mataba. Si Mike Ambler. Galing sa Amerika, pumunta ng Pilipinas, may dalang isang attache case na pera. Kinatok ang ating beloved pastor. Sabi nung si Mike Ambler, God told me to give you money. God told me to give you money. Nagtaka si Mala Pastor, hindi niya kilala, minamahal, si Mike Ambler, mataba. Binigay yung isang attache case na pera. Pagtingin niya, pambayad sa Araneta Coliseum. Minamahal, nakapagkursada tayo. Natuloy ang kursada. Maraming kaluluwa ang naligtas. Kaya nga ang ating beloved pastor, minamahal, hindi talino ang puhunan niya. Bagamat siya'y abogado. Siya'y napakatalino, abogado po siya. Pero hindi niya, ang Biblia, hindi niya ipinauubaya sa kanyang karunungan, sa kanyang propesyon. Ang paniniwala niya sa Biblia, ang kanyang laging sinasandigan, minamahal, yung pong leading ng ating mahal na Panginoon. Nagpasting siya, minamahal, naintindihan niya kailan darating ang ating mahal na Panginoon at ilan ang Diyos. Ilan ang Diyos? Sino ang Diyos? Kailan darating ang Diyos? Ipinaunawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kanya sa tagal ng Kanyang pag-aayuno, mga minamahal, ilang beses, 40 days, 90 days, mga minamahal, 21 days without food, without water, napakaraming pag-aayuno bago niya naunawaan ng lubusan ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, na yan ngayon ang ating ibinabahagi sa inyo. Kami mga preacher, hindi po kami nag-Bible school. Hindi kami nag-aral, minamahal. Pero sa pakikinig namin sa ating beloved pastor, minamahal, naunawaan namin, na-adapt namin ang kanyang karunungan, ang kanyang kaalaman. Ibinahagi sa amin, ito po ang aming ibinabahagi sa inyo, mga minamahal. Kung ano ang naibahagi sa atin ng ating beloved pastor. Amen. Kaya nga, dito po, mga minamahal, kung matutunghayan nyo ang Revelation chapter 11 verse 15, ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, nabanggit narinig nyo yung mga tagang trumpets.
Sabi rito, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. At ang sabi pa ng 1 Corinthians 15:51, ang sabi po rito, o 52, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and ye shall be changed. Ibig sabihin, mga minamahal, ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon ay nandoon sa tinatawag na the seven trumpets. Sa ikapitong tunog ng trumpeta. Revelation chapter 11 verse 15. Sa Biblia, mga minamahal, ang tribulation, nakasulat sa Biblia, may 30 klase ang tribulation. Kaya dito nagtatalo yung mga ibang fellowship, mga iba't ibang pastor. Kasi darating daw si Kristo before the rapture, after the rapture. Iba-iba yung paniniwala nila, hindi nila alam. Ang may problema, hindi naman yung pagparito ng malapang kahit hindi nila naintindihan. Ang pagparito ng Panginoon, merong tinatawag na tribulation, 3 tribulation muna. Babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon sa tinatawag na the seven trumpets. Ang unang tinatawag na crisis, ang unang tribulation na maranasan natin, na nararanasan natin ngayon, mga minamahal, yung pong tinatawag na 7 seals. Bakit may mga lindol sa iba't ibang bansa? Bakit may mga pag-ulan, pagbuhos ng ulan, napakaraming namamatay? Bakit may mga tubig nagiging dugo? Papanood natin yan, nababalitaan natin, mga natutunaw na yelo, mga gera, mga digmaan, yan po ang tinatawag na tribulation. Yan yung nasa 7 seals. 7 seals. Sa 7 trumpet, minamahal, mababasa nyo, magkakaroon ng mga epidemya, magkakaroon ng mga malalakas na lindol, magkakaroon, mga minamahal, ng iba't ibang mga kalamidad. Kaya nga, kung mababasa niyo po dito sa banal na kasulatan, nakikita na po natin, nangyayari na po lahat yan. Kaya, sa aking nalalaman sa mga salita ng Diyos, nasa 7 trumpet na tayo. Nasa 7 trumpet. Pero ang 7 trumpet, sabi ko sa inyo, merong first trumpet, second trumpet, third trumpet, pero kung mababasa nyo ang 7 trumpet, diyan darating ang ating Panginoon, the 7 trumpet. Pagtunog, sabi pagtunog, paghihip ng ikapitong anghel, the 7 trumpet, sabi, biglang hindi kalamidad ang dumating kasi pag umiihip ang trumpeta, mga kalamidad ang dumarating. Doon sa 7 seals, nung ibinigay yung 7 seals, puro salot, puro lindol, puro gera ang mga naganap. Pero dito sa 7 trumpets, mabasa niyo po ang nangyari. Sabi, the kingdom of this world, they have the kingdom of our Lord. Ibig sabihin, sa 7 trumpet, aangkinin ng Diyos ng ating mahal na Panginoon Kristo ang mundo. The kingdom of this world, they have become the kingdom of our Lord. Diyan na po, maminamal, ang tinatawag na pagparito ng ating mahal na Panginoon. The 7 trumpets. Basahin natin, Revelation 11, verse 15. Dito po sa Revelation chapter 11 verse 15. At tumihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at ang sa kanyang Kristo. At siya'y maghahari magpakailan-kailanman. Amen. 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 Tandaan po natin, mga minamahal, ito pong sanlibutan na to, ito pong mundo natin, hindi po yan ngayon pinag-aharian ng Diyos. Ang mundo natin, mga minamahal, pinag-aharian ng kadiliman. Kaya nga, mas maraming mga makasalanan. Mula nung pinili ni Adan at ni Eva, ang mga minamahal, ang pagsuway sa Diyos, ang mundo natin ay naging pag-aari ni Satanas. Pero sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Biblia, the kingdom of this world, they have become the kingdom of our Lord
and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Pag-ihip ng ikapitong trumpeta, hindi kalamidad ang dumating, hindi malakas na lindol. Hindi nagkaroon ng gera, kundi mga minamahal, ang narinig sa langit ay yung trumpeta ng Diyos na ang ibig sabihin, the kingdom of this world, they have become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Yan na po, mga minamahal, ang rapture. Kaya anytime mag-rapture, mga minamahal, katulad ng sinasabi lagi ng ating beloved pastor, huwag kayong matisod sa akin, mga minamahal. Mayroong mga ilang mga Kristiyano, nasasaktan po ako, nalulungkot po ako. Natisod daw dahil sa akin, kasi bakit sinasabi ko raw dumalo ng 3 times a week? Anong nakakatisod dun? Sinasabi ko lang ang sinasabi ng beloved pastor. Merong mga ilang kapatiran dito, hindi na dumadalo kasi natisod dahil bakit ko raw sinasabing dumalo ng 3 times a week? Sunday lang sila pwedeng dumalo. Hindi ko man sinabi na pilitin yung dumalo ng 3 times a week, basta sinasabi ko lang sa inyo, ang makakasama sa rapture ay yung mga dumadalo ng 3 times a week. Hindi ko sinabi, mga minamahal, na kayo'y hindi makasama kung kayo ay hindi dumadalo. Kung ano lang ang napakinggan natin sa ating beloved pastor. Kasi merong ang Kristiyano, nandito nga pero tulog naman. Wala naman sa gawain, yung mind, will, yung kanyang espiritu wala sa gawain. Absent din yan. Consider absent yan. Amen? Ang gusto ng mga Panginoon, nandito ang isip mo, hindi yung physically present but mentally absent. Paulit-ulit nating napapakinggan ang tungkol sa rapture. Maraming hindi naiintindihan. Sinasabi ko, mga minamahal, na yung sinasabi ko sa inyo ay sinasabi lang natin na sinabi ng ating beloved pastor. Kahit panoorin nyo ang programa natin sa Channel 4, pinapaulit-ulit ng malapastor, dumalo kayo ng 3 times a week. Pag hindi kayo dumalo ng 3 times a week, alanganin kayo makasama sa rapture. Pilitin nyo, kahit dumabol lang kayo. Miyerkules, may pasok kayo, pilitin nyo. Dahil anytime, nakasulat sa Matthew chapter 24, verse 22, malibang pahiklin ang araw, walang lamang maliligtas. Ngunit dahil sa mga hinirang ng Diyos, pahikliin na lang ang araw natin. Kaya nga anytime, mag-rapture, maminamahal. Kasi malibang pahikliin ang araw, nakita nyo? Yung mga nangyayari sa paligid natin, kailan lang nagkaroon ng malakas na lindol sa ibang bansa? Kailan lang nagkaroon ng gera, nagkaroon ng mga digmaan? Yung Russia, nagkaroon ng malakas na lindol. Tapos pagkatapos ng malakas na lindol, pagbaha. Mga progressive na mga bansa, mga mayayamang bansa. Ang Pilipinas, mga minamahal, pulo lang tayo, island lang tayo. Kung ikukumpara ang bansa natin sa mga dinaanan ng mga bagyo, dinaanan ng mga malalakas na lindol, nagkaroon ng mga gera, maminamahal, kung ikumpara yung bansa natin, kumbaga sa pagkain, tumpok lang tayo, timo lang tayo. Kumbaga sa island lang tayo. Binubuo lang tayo ng isla. Pero makita nyo, mga minamahal, bakit? Ang dami mga nagaganap na mga malalakas na lindol, gera, iba't ibang mga kalamidad sa iba't ibang panig ng mundo, nakita nyo. Pero bakit ang bansang Pilipinas pinoprotektahan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen! Dahil maraming mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade. Amen! Maraming mga Kristiyano na taga Jesus Miracle Crusade sa bansang Pilipinas, mga minamahal. Kung mababasa nyo ang Genesis, mga minamahal, verse 18, sabi ng Panginoon kay Abraham, Panginoon, kung merong 50 ba na matuwid sa Sodom at Gomorrah, gugunawin mo pa ang Sodom at Gomorrah? Dahil sa matuwid, hindi ko gugunawin dahil sa 50. Pumunta si Abraham, walang 50, naging 4 na po.
Mahal na Panginoon, dahil ba sa 40, gugunawin mo pang Sodom at Gomorrah? Hindi ko gugunawin dahil sa 40. Nakita, walang 40, 30 na lang. Mahal na Panginoon, 30 na lang. Kung meron ka makakita bang 30, gugunawin mo. Hindi ko na gugunawin kapag nakakita ka ng 30. Walang nakita, maminamahal, hanggang 20. Kaya namatay, nilupig lahat, naligtas lang doon sa Sodom at Gomorrah. 3, dapat 4. Pang-4 sana yung asawa ni Lot, pero namatay kasi nanginayang siya sa kanyang magandang mansyon, sa kanyang mga pinag-ipunang salapi, sa mga material na iiwan niya sa Sodom at Gomorrah. Pinanginayangan niya, maminamahal. Kaya nga, paglingon niya, naging haliging asin. Yan, maging aral sa atin, mga minamahal. Ano man ang mga naimbak mong kayamanan sa mundo, ano man, mga minamahal, ang profession mo ngayon, ano man ang kayamanan mo sa sanlibutan ito, huwag kang manginayang. Dahil pag pinanginayangan mo yan, mga minamahal, yan ang magbibigay sa iyo ng paraan para maiwan ka sa rapture. Kung meron kang material na bagay na iiwan dito, pagdating mo sa langit, wala pa sa kalingkingan yan. Dito yung bahay mo, bato lang. Pagdating sa langit, kalsada palang ginto na. Ang bahay mo, ang pader ng bahay mo, puro mahalagang mga bato. Nasa Revelation chapter 21. Verse, kung mababasa niyo yung mga talata na yan, mga esmeralda, sardonica, topasyo, magkaroon ka lang ng ganito katiting, ganito kaliit, bilyonaryo ka na. Pero doon, pader lang ng bahay mo. Pader lang. Magkaroon ka dito ng krisolito, magkaroon ka ng topasyo, magkaroon ka ng esmeralda, magkaroon ka ng sardonica, yung mga bato na binanggit diyan. Magkaroon ka ng ganitong katipak, bilyonaryo ka na. Amen. Pero doon, pader lang ng bahay mo, haligi lang ng bahay mo, ang kalsada ginto, ang pinakamababang uri ng kayamanan, yung ginto, yun ang pinakamababang uri ng kayamanan. Yung ginto, kalsada lang yun pagdating sa langit. Amen! Bakit panginayangan mo? Amen? Nanginayang si asawa ni Lot, pagtingin niya, naging aliging asin siya. Amen? Kasi sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito sa Biblia, Revelation chapter 3 verse 10 up to 11, ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, nasa panahon po natin ngayon. Anytime. Sabi na Mateo 9, talatang 29, sabi diyan, mga minamahal. Basahin natin ang 2 talata, kindly. Po sa Apokalipsis Kapitulo 3, talatang 10 at 11. 10 hanggang 11. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking ingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Sa Mateo 22. Mateo 24, 9:29 pala. 9:29. Mateo Kapitulo 5, talatang 9 po, 9:29. 9:29 ng Mateo. Na magagayoy kanyang hinipo ang mga mata nila at sinasabi, alinsunod sa iyong pananampalataya ay siyang mangyayari sa iyo. Amen. Amen. Alinsunod sa iyong pananampalataya, ganun mangyayari sa iyo. Pag ang pananampalataya mo, hindi ka ma-rapture. Sabi na Mateo 24, talatang 22, sabi diyan, maminamal kung mababasa niyo diyan, sabi, hindi para malinaw, basahin natin Matthew 24:22. Mateo chapter 24,
verse 22. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makakaligtas. Datapat dahil sa mga hirang, ay paikliin ang mga araw na yaon. Amen. Amen. Malibang pahikliin ang araw, walang maliligtas sa atin. Kahit isa sa atin, walang maligtas. Pero dahil sa mga hinirang, sa mga the chosen people of God, sino yan? Tayo. Pahikliin ang araw. Kaya huwag nyo nang isipin, naku, matagal pang babalik, malapang magpalamig-lamig muna ako. Hindi pa babalik ang mahal na Panginoon, mag-relax muna ako, tsaka na, pag nakatapos na ako ng pag-aaral, kapag nakapagpundar na ako ng maraming ari-arian, tandaan mo mga minamahal, walang bagay dito sa lupa na madadala mo pagdating ng araw. Kung mabasa nyo ang Jeremias chapter 4 verse 23 up to 28, lahat ay babalik sa ilan. Nakita nyo mga malalaking gusali, nakikita nyo mga magagandang tore, maminamahal, sa Saudi Arabia, sa iba't ibang panig ng mundo, sa Amerika, dito lang sa Makati, ang lalaki ng mga building. Sinabi ng Jeremias 4:23 hanggang 28, makikita nyo walang gusali na nakatayo. Walang bato na nakatayo sa kanyang kapwa bato. Lahat magiging ilang. Pagbalik ng ating mahal na Panginoon, magkaroon ng napakalakas na lindol. Revelation 16, verse 20 up to 21, napakalakas na lindol. Lahat ng mga malalaking gusali na yan, magiging katulad nung nangyari sa Twin Tower, naging grave. Naging guho. Yun ang sinabi ng Jeremiah 4:23. Dapat may Bible kasi kayo eh. Minsan kaya hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko kasi walang Biblia yung ibang Kristiyano. Nakangangalang. Kailangan meron kayong Biblia kasi pag hindi mo alam ang Biblia, wala kang alam sa Biblia, hindi mo alam kung yung sinasabi ko totoo. Kaya nga, pinapabasa ko para maniwala kayo sa salita ng Diyos. Huwag kayong maniwala sa akin. Ang paniwalaan nyo, yung salita ng Diyos na sinasabi ko. Amen? Darating ang araw, nakita nyo yung malalaking gusali, yung mga nakapag-abroad na. Minsan, ang tataas, pero mga 100 stories. Ang lalaking gusali, dyan sa Makati. Ang lalaki, may mga 50 stories ng mga building. Sabi ng Jeremiah 4:23 hanggang 28, 4:23 to 28, walang gusali na matatayo, walang bato na nakatayo sa kapwa bato ang mananatiling nakatayo. Magiging plain yan, magiging wasak. Kaya sabi ng Biblia, maliban, sabi, ang magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Sinabi rito, malibang paikliin ang araw, walang lamang makaliligtas na dapat dahil sa mga hinirang ng Diyos, pahikliin na lang ang araw. Ang panahon natin ngayon, maikli na lang, maminamahal. Kaya nga yung mga naglingkod ngayon, wala pang 5 taon, wala pang 3 taon, napakaswerte nyo. Napakapalad nyo. Hindi kayo gaanong nagtiis sa paglilingkod sa Diyos. Ako mahigit 40 years na ako naglingkod sa Diyos. Naranasan ko ang blessing namin 5 piso. Doon na kukunin yung pambiling sabon namin, panligo, pantoothbrush. Doon na maminamahal yung aming pangkain. Grabing trials. Kayo hindi nyo naranasan yung hirap, yung mga sakripisyo. Yung pag-aayuno. Anytime babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi nyo na maranasan ang hirap, maminamahal. Kasi bago dumating ang greatest tribulation, kukunin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yung mid-tribulation, maminamahal, lumipas na yan, nararanasan natin. Ang nararanasan natin ngayon, yung 7 trumpets. 7 trumpets. Una, pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5. Pero yung tinatawag na pang-7 trumpeta, hindi pa po nangyayari yan. Dahil pag tunog ng ika-7 trumpeta, sinabi ng Biblia, the kingdom of this world, they have become the kingdom of our Lord. Ibig sabihin, magkakaroon ng rapture pag tunog ng ika-7 trumpeta.
Kaya nga, aking analyze sa Bible, ayon sa aking nababasa, meron ng trompetang tumutunog ngayon kaya may mga kalamidad na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Ang hindi lang nagaganap pa, yung ikapitong trompeta. Pag tumunog ang ikapitong trompeta, mag-rapture. Lahat ng mga nanampalataya kay Kristo, lahat ng mga naglingkod sa mahal na Panginoon, kukunin ng ating dakilang Diyos, magmamana ng buhay na walang hanggan sa langit, magpakailan-kailan pa man. Kaya nga, dito may mga babala ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Revelation, chapter 3, verse 15 up to 16, at Revelation 2, verse 3 up to 5, basahin niyo po, may mga warning po sa mga anak ng Diyos. Basahin po natin. Dito po makikita po natin kung karapat-dapat ka sa rapture. Basahin po natin. Revelation 3:15 up to 16, Revelation chapter 2 verse 3 up to 5. Basahin natin. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 3, talatang 15 hanggang 16. Nalalaman ko ang iyong magawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit, kaya sapagkat ikaw ay malahinga, ay hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Apokalipsis, Kapitulo 2, ang talata po ay 3 hanggang 5. At may pagtitis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na yung iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi ay paririyan ako sa iyo at alisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Amen. 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 Everybody shall praise the Lord. Mga minamahal, kinakausap tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa talatang ito. Kung gusto mo makasama sa rapture, mga minamahal, isipin mong ikaw ang kinakausap ng Diyos dyan sa talatang yan. Kung gusto mo, pagdating ng ating mahal na Panginoon, isa ka sa kukunin niya, mga minamahal, isipin mo yung mga talatang ito. Sinabi ng Revelation 3:15 and 16, nalalaman ko ang iyong gawa. Hindi ka malamig, hindi ka rin mainit. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga, hindi ka mainit at hindi ka rin malamig, isusuka kita sa aking bibig. Ibig sabihin, maligamgam ka. Hindi ka on fire. Minsan mainit ka. Pero minsan maligamgam ka. Ibig sabihin, yung para kang klima. Para kang climate. Minsan taglamig, minsan tag-init. Sabi ng Biblia, hindi ka mainit, hindi ka malamig, malahininga ka, isusuka kita sa aking bibig. Kailangan on fire. Kahit anong mangyari, magpakainit, magpakasagdal, laging dumalo. Hindi yung pag may karamdaman, pag may problema, mainit, talagang nag-aayuno. Pero pag wala ng problema, wala nang kailangan sa Diyos, malamig pa sa ilong ng pusa. Kailangan tuloy-tuloy lang. Kasi hindi ka mainit, hindi ka malamig, malahininga ka, isusuka ka ng Diyos. Kaya kaming mga workers, kaming mga manggagawa, kaya namin iniwan. Ako, ang ganda ng trabaho ko noon. Biro mo, siguro, 1982, sumusweldo ko ng 3,000 kinsenas. 3,000 katapusan. 6,000 ang sweldo ko, 1982. Ang dami kong nabibili, hindi ko nauubos sa isang buwan. Yung sweldo kong 3,000, ang laking, nung mga 1982, ang dami na nabibili niyan. Biro mo, nag-worker ako, 5 piso na lang ang blessing. Pagdating 5 piso lang ang blessing, pinagtiisan ko yan. Pero, napakainit kong maglingkod sa Malapanon. Sabi ko, Malapanganon, ayaw kong baka sakali, gusto kong ma-rapture. Kaya nag-worker ako, maminamahal. Inisip ko sa Malapanganon, anytime, pag bumalik ang Malapanganon, sigurado na akong sa langit. 40 years ago na.
Ang hindi ko akalain, teenager lang ako na naglingkod sa Diyos. 18 lang ako, teenager. Ngayon magsi-16 na ako. Darating ang araw, uugod-ugod na ako. Naglingkod ako sa Diyos, naging Kristiyano ko. 18 lang ako, mag-18 lang ako. March 1984. Tapos nag-18 ako pagdating ng September. Ibinigay ko lahat. Sa malapang inisip ko, darating na malapanginoon. Pero inabot pa ako ng 40 years bago bumalik ang malapanginoon. Pero mga minamahal, hindi ko pinagsisiyan ang lahat ng ginawa ko sa malapanginoon sapagkat mula na naglingkod ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagkaroon ako ng kagalakan, ng kapayapaan. Higit sa lahat, mga minamahal, nagkaroon ako, mga minamahal, ng buhay na walang hanggan. Kaya total naglilingkod ka na rin lang sa Diyos, huwag kang makipagsapalaran. Hindi ka mainit, hindi ka malamig, isusuka ka ng Diyos. Obserbahan mo sarili mo. Mainit ka ba? Malamig ka ba? O malahiniga? Minsan mainit, minsan malamig. Tapos pagdating dito sa Revelation chapter 2, verse 3 up to 5, nakita ko ang iyong pagtitiis, nagbata ka. Hindi ka napagod dahil sa aking pangalan. Nakita niya ang iyong pagtitiis. Nakita niya ang iyong sakripisyo, ang iyong pagdalo. Sabi rito, ngunit may laban ako sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Ano yung unang mong pag-ibig? Dati-rati, marinig mo pa lang yung talata sa Biblia, gising na gising kayo na. Uy, praise the Lord, salita ng Diyos yan. Sabik na sabik ka. Dati, mga minamal, makakita ka lang ng mananampalataya na papunta sa gawain, gigil na gigil ka, gustong-gusto mong makadalo sa gawain. Dati, marinig mo pa lang yung awiting the Lord's Prayer, napupuspos ka na ng banal na Espiritu. Ngayon, gawain-gawain, tulog ka. Wala nang pananabik sa salita ng Diyos. Pag wala kang pananabik sa salita ng Diyos, signs yan ng panlalamig. Kaya minsan may mga Kristiyano, mga minamahal nakikita ko, pagdating ng Word of God, ay ito ang paborito kong eksena. Naghahanap na sila ng matutulugan. Nakakaawa yan. Sabi ng Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang nakikinig. Mapalad ang nakikinig at gumaganap ng mga salitang ito sapagkat malapit nang mangyari. Ang kabaligtaran nito ng mapalad, nasa Proverbs 28 verse 9. Sumpain ang mga hindi nakikinig ng mga kautusan ito. Pag ikaw ay nakikinig, pag interesado ka sa salita ng Diyos, binibigyan mo ng importansya, mapalad ka. Karapat-dapat ka sa rapture, kukunin ka ng mahal na Panginoon. Pero kapag ang pakikinig ng salita ng Diyos, paborito mong eksena, ito na ang paborito ko. Hanap ka na ng sandalan, ito na, sandalan. Dito ako may poste, hindi ako makita. Hihiga ka na. Tapos na yung gawain, nakahiga ka pa. Hindi ka makasama sa rapture. Hindi ka makasama sa rapture. Sabi rito, Revelation 1:3, Proverbs 28 verse 9. Kabilaan yan eh. Opposite yan, magka-kontra yan. Sabi rito, mapalad ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. At sabi ng Proverbs 28 verse 9, sumpain. Pag hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, sumpa ka. Pag sinumpa ka ng tao, natatakot ka. Sumpain ka ng matanda. Sinusumpa kita, maghihirap ka, lalakad kang parang as. Takot na takotin ako, wag naman sana. Eto, Diyos ang sumusumpa sa iyo. Hindi ka natakot. Sinusumpa ka ng Diyos, pag hindi ka nakikinig ng salita, hindi ka natakot. Pero pag tao sumumpa sa iyo, takot na takot ka. Sinong makapangyarihan? Tao o ang Diyos? Tingnan nyo, maminamahal. Revelation 1:3, Proverbs chapter 28, verse 9. Sa Revelation chapter 1, verse 3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mabagay na sulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Kawikaan chapter 28, verse 9,
Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Amen. Amen. Doon sa, Brad? Proverbs 11, verse 4. Dagdag natin. Dito po sa Proverbs chapter 11, verse 4, sabi po dito, ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot, ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Amen. Amen. Marami kasing nagbabaliwala sa salita ng Diyos pag yung mga may kayamanan. Pag may pera sila, pag may kabuhayan sila, baliwala ang salita ng Diyos. Ano kung sumpain ako, dami kong kayamanan, dami kong pera. Baliwala sa kanya. Hindi mo alam, darating ang araw, walang matitira sa iyo. Ikaw na ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Sabi ng Biblia, darating ang araw, hindi ka makabibili at hindi ka makapagbebenta kapag wala kang 666. Darating ang araw, anytime, mag-reign ang Antichrist. Ang pera mo, wala nang kwenta. Hindi mo ma-withdraw ang pera mo sa bangko pag wala kang tatak na 666. Hindi ka makapag-travel pag wala kang tatak na 666. Hindi ka makapasok sa mga groceries para bumili. Maminamal na mga kailangan mo pag wala kang tatak na 666. Pero pag may tatak kang 666, kahit wala kang pera, welcome ka. Pakita mo yung tatak mo 666 sa noo mo. Maminamahal, kahit lahat ng ituro mo, ibibigay sa iyo. Ito, gusto ko to, gusto ko yan. Gusto ko ito, gusto kong television. Gusto ko ng kotse, bigay sa iyo lahat yan. Pero ang kapalit niyan, mga minamahal, ang kaluluwa mo. Kaya sabi ng Biblia, for what shall profit a man if he gain the whole world, but suffer and lose his own soul? Pag hindi ka nagpapalaga sa paglilingkod mo sa Diyos ngayon, mga minamahal, maiwan ka sa rapture. Amen? Sabi, mapalad ang mga nakikinig, ang mga bumabasa ng mga salitang ito, at tumutupad ng mga bagay na nakasulat dito, sapagkat ang panahon natin malapit na. Malapit na, mga minamahal. Amen. Kaya gusto ko, mga minamahal, lahat tayo makasama. Katulad ng sinasabi ko po sa inyo, may kapatiran nagtanong sa Malapang, nagpasting siya ng 40 days. Brother Reggie Fernandez, nagpasting siya ng 40 days. Pero itong kapatid na to, nanlamig na rin. Nagpasting siya ng 40 days, sabi niya, mahal na Panginoon, kasi galing siya sa ibang fellowship, galing siya sa Trinitarian, nandito siya sa atin, nagpasting siya ng 40 days, naguguluhan siya. Sabi niya, mahal na Panginoon, anong pagkakaiba ng paniniwalang tatlo ang persona ng Diyos sa paniniwala namin dito sa Jesus Miracle Crusade na iisa lang ang Diyos? Nangusap sa kanya, mahal na Panginoon, pagkatapos niya magpasting ng 40 days, ang sagot sa kanya, sa paniniwalang tatlo ang persona ng Diyos, ang maliligtas ay 2 o 3 lang. Sa Jesus Miracle Crusade, lahat maliligtas, ang maiiwan 2 o 3 lang. Tignan niyo yung pagkakaiba. Ang maiiwan daw sa kanila, mga minamahal, ang maiwan sa kanila ay halos lahat, ang maligtas lang, 2 o 3 lang. Ang paniniwalang tatlo ang persona ng Diyos. Pero sa Jesus Miracle Crusade, ang maiwan lang, yun natutulog paggawain. 2 o 3 lang ang maiwan. Lahat makasama. 3 o 2 lang ang maiwan. Yun ang pagkakaiba. Tuwan-tuwa siya, maminamahal, noon, nagpakainit na siya sa paglilingkod. Sa huling talata, maminamahal, basahin po natin huling talata dito po sa Lucas. Namnamin natin ito, maminamahal, Lucas 17, talatang 26 hanggang 37. Basahin po natin mga talata. Dito po sa Lucas Kapitulo 16, talatang 17. 17 po, talatang 26. At ang 17. 17 ng Lucas, talatang 26 hanggang 37. At kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao.
sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-asawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw at nalipol silang lahat. Gayon din naman, kung paano nangyari sa mga karawan ni Lot, sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nagbibili, sila'y nagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay. Natapot ng araw na umalis sa Sodoma, si Lot, at ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay bahayag. Sa araw na yaon ay mapasabubungan ang nasa bahay ng kanyang mga pag-ari ay huwag silang manaog upang kunin. Ang nasa bukid ay gayon din, huwag silang umuwi. 32, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. 33, sino mang magsisikap ingatan ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapot ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay maiingatan yaon. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay 2 lalaki ang sa isang higaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang 2 babae, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. 36, sabi rito, minamahal, Mapapasabukid. mapasabukid ang 2 lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. 37, ang pagsagot niya ay sinabi sa kanya. Pagsagot nila ay sinabi sa kanya, saan, Panginoon? At sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak. Amen. Everybody shall praise the Lord. Unawain niyo mga minamahal. Sabi ng mga ibang pastor, sabi, tignan niyo, nagkakagera na sa Middle East, nagkakagera sa Russia, sa Iran, nagkakagera na sa paligid natin sa buong mundo, malapit nang bumalik ang Diyos, hindi pa. Hindi pa. Hindi yan ang signs. Ang signs ng pagbabalik ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, ang mga tao ay katulad ng panahon ni Noah. Sabi rito, ang mga tao ay nagsisikain. Sabi rito, ang mga tao ay nagsisiinom, nagsisipag-asawa, sila'y pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Ibig sabihin, normal. Amen? Normal, maminamal ang nangyayari kung paano nakikita natin ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipagtayo ng bahay. Ganon ang panahon ng tanda na pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi pa rito, kung paano ang panahon ni Lot na ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisibili, nagbibili at sila'y nagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay. Dadapat nang umalis sa Sodoma si Lot, umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Sa madaling salita, maminamal, normal. Yung mga gera na yan, mapapayapa yan. Yung gera na yan, pag pumasok po yung tinatawag na Antichrist, papayapain niya yan. Kaya nga kikilalanin siya, the man of peace. May papasok dyan na isang great leader. Sabi sa Biblia, yan ay Papa sa Roma. Papayapain niya lahat man nagdidigmaan, magiging payapa muli. Pero, mga minamahal, huwag tayong maging kalmante dyan. Sabi rito, kapag nakita nyo ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nagsisibili, nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay, sabi rito, ang datapat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot ay umalan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat, gayon din ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. In other words, ang pagparito ng mahal na Panginoon, normal lang. Nagtatanim, nag-aaral, nagtatrabaho, nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa, nagpapatayo ng bahay. Ibig sabihin, katulad na nangyayari sa panahon natin. Kasi yung gera na yan, hindi pa yan ang tinatawag na end of the world. Matatapos pa yan, magra-rapture muna. Kapag nag-rapture, magkakaroon ng greatest tribulation, yung Revelation chapter 16. Ang tubig magiging dugo. Yun na yung after the rapture na yan. Revelation chapter 16, buong chapter. Ang tubig magiging dugo.
Ang mga tao magiging zombie, magkakaroon sila ng sugat. Hindi sila mamamatay kahit tumalon sila sa gusali. Revelation 9:6, ang kamatayan tatakas sa kanila. 5 months, ilang beses silang magpakamatay, hindi sila mamamatay, para silang zombie. Tapos wala nang inumin, iinumin nila dugo. Para makainom sila, kakagatin yung deeg ng tao para makainom sila ng dugo. Revelation 16, verse 1 up to 4. Tapos magkaroon sila ng sugat. Yung mukhang zombie na talagang lasog-lasog na yung katawan, buhay pa. Tapos magkakaroon ng dikawasang kadiliman. Magkakaroon, maminamahal, ng matinding init. Sa matinding init, sabi ng Biblia, mumurahin ng tao ang Diyos. Pagkatapos na matinding init, magkaroon ng Battle of Armageddon. Yun na po, magkakaroon ng gera. Yun. Doon palang magaganap yan after the rapture, ang totoong gera sa buong mundo. Magkakaputukan ng tinatawag na nuclear bomb. Sasabog lahat ang mga bombang nuclear. Ang daming nuclear bomb maminamal ng buong bansa. Amerika, Russia, North Korea. Kung susumayin nyo ang total ng mga bombang nuclear, walang matitira sa mundo natin. Kaya sa matinding init, kahit hindi pinipindot ang bombang nuclear, sa sobrang init, sasabog yun kahit walang pumipindot. Dahil sa matinding init, sasabog yun. Kaya, nandun na yung resulta sa Jeremiah 4:23 hanggang 28, nandun na yung resulta ng mundo natin. Ang mundo'y magiging ilang. Nakakatakot. At sabi, magkakaroon maminamahal ng malakas na lindol, pati mga bundok papatag. Magkakaroon ng malakas na lindol, sabi ng Revelation 16:18 hanggang 21. Pagdating ng verse 21, babagsak ang mga asteroid mula sa langit. Babagsak sa lupa, maminamahal, ang mga tao'y dadaganan. Bilyon-bilyon ang mamamatay na tao sa ibabaw ng lupa. Ano pang kahinatnan mo sa mundo? Kung wise ka, wala kang ibang gawin, kundi maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, at ang sino man lumalapit sa Kanya'y maliligtas. Wala nang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit, sukat ikaligtas ng tao, kundi ang makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kung doon ka pupunta sa INC, si Kristo tao lang doon. Kung pupunta ka sa JBHS, Jehovah Witnesses, si Kristo tao lang yun. Paano ka mailigtas ng tao? Dito, nabasa natin ang Biblia from Revelation, from Genesis to Revelation, walang ibang pangalang ng Diyos, kundi ang mahal na Panginoong Kristo. Sa Kanya may kaligtasan, sa Kanya may katiyakan, sa Kanya makakapiling natin ang ating dakilang Diyos sa langit. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, maminamahal, sa lahat ng religion throughout the world, ang may katiyakan ay Jesus Miracle Crusade. Tama ang doktrina, tama ang turo. Ang tunay na pastor ay nandito rin. Ang tunay na pastor laging nag-aayuno, laging nananalangin. Narito, maminamahal, sa ating kongregasyon. Kaya nga, magpakatibay tayo, magpakalakas tayo. Anytime, babalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ay tumayo, maminamahal. Umawit tayo bago tayo dumako sa ating mga kahilingan. Meron tayong banal na hapunan, mga minamahal, kaya ihanda natin ang ating puso, ang ating isip. Awitan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Awitin natin ang awiting siya sa atin mo ako. Mga minamahal, gusto ko pong bago tayo dumako sa banal na hapunan, gawin nating dasal. Gawin nating panalangin ang awiting ito, mga minamahal. Siya sa atin ang ating sarili, ang ating mga puso. Sabi ng unang Korinto 11, talatang 28, bagamat siya sa atin ang bawat isa sa inyo, kung tayo'y karapat-dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon, tsaka tayo kumain at uminom sa saro ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay awitin natin ng siya sa atin mo ko.
Siya sa atin mo, Jesus, ang puso sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Magsisi po tayo mga minamahal. Sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at gawan, kapatawaran sa iyo. Hallelujah! Ay nakaramdam ko, o aking Jesus. Hallelujah! Panginoon, ang iyong habang ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at gawan, kapatawaran sa iyo. Ay nakatan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Magsisi po tayo mga minamahal. Sasalo po tayo sa banal na hapunan. Gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon na maging malinis, maging karapat-dapat tayo sa pagsalo sa banal na hapunan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat Sa kabanalan mo, biyaya at gawan, kapatawaran sa iyo. Ay nakakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa iyo. ay nakakamtan ko, o aking Jesus. Amen. Hallelujah. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habang ngayon. hallelujah. Forgive us, sino ka? Ako, Jesus, sa Hallelujah. ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat Sa kabanalan mo, biyaya, kawan, kapatawaran sa iyo. Ay nakamtan mo, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo, biyaya at gawan, kapatawaran sa iyo. Ay nakamtan ko, o aking Jesus.
makasalo po tayo sa banal na hapunan. Sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, kayo, bago tayo sumalo sa banal na hapunan, tiyakin po natin na tayo po ay malinis sa ating dakilang Diyos. Ang pagsalo sa banal na hapunan, mga minamahal, ito ay isang napakabanal at sagradong gawain. Gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging karapat-dapat po tayo, mga minamahal. Tayo po'y mananalangin, humingi tayo ng kapatawaran upang tayo po'y maging karapat-dapat sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Pigayin natin ang ating puso sa pagsisisi, mga minamahal. Gawin tayong karapat-dapat ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Manalangin po tayo, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, mahal na Panginoon, narito po kami. Kami po sasalo sa banal na hapunan. Amin pong inaalala ang iyong kamatayan sa krus. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat-dapat makasalo sa banal na hapunan. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kalikuan, sa lahat ng aming mapagsalangsang. Gawin mo kaming karapat-dapat, mahal na Panginoon. Ano man ang aming mga kapintasan, ano man ang aming mga kahinaan, mahal na Panginoon. Patawarin mo po kami. Hallelujah. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. In Jesus' name. Iniling ko, mga minamahal, hawakan po natin ang tinapay. Hawakan po natin ang tinapay. Sinabi po rito, mga minamahal, sa unang Korinto 11, talatang 24, nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol na sinasabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisikain sa pag-alaala sa akin. Kainin natin ang sabay-sabay ang tinapay. Hawakan po natin ang saro, mga minamahal. Sinabi ng talatang 25. Gayun din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin ang sabay-sabay. Umawit po tayo, mga minamahal. Damin natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo magbibahagi. Hallelujah. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo mag-iisa.
Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo ay tumigil. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang minayumay. Yan ang dugong tumigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ay aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Na magbabalik si Jesus na buhay. Amen. Samantalin natin mga minamahal, nasa ating kalagitnaan ng ating mahal na Panginoon. Sama-sama nating idulog sa ating dakilang Diyos ang ating mga kahilingan, ang ating mga pangailangan, ang ating mga prayer request, mga minamahal. Idalangin natin sa ating mahal na Panginoon ano man ang ating mga kahilingan. Sinabi ng John 9:31, mga minamahal, pagkatapos nating magawa ang kanyang kalooban, tayo'y pakikinggan ng ating dakilang Diyos. Ano man ang ating mga karamdaman, mga problema, ano man ang ating mga kahilingan, sama-sama nating idulog sa ating napakadakilang Diyos. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, malapan sama-sama po namin, idinudulog sa iyo lahat ng mga kahilingan, mga pangailangan ng mga kapatiran, ano man ang mga taglay nilang mga karamdaman, mala Panginoon, ano man po ang mga problema, suliranin, mga pangailangan pinansyal, ano man ang mga iniling nila, dakilang Diyos, bago kami lumisan sa banal na lugar na ito, bigyan mo ng katugunan, simalang kapamaraanan, mala Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga anak mo, mala Panginoon, material, physical, higit sa lahat sa spiritual at pagpapala, mala Panginoon, matanggap namin ang aming mga kahilingan sa mga oras na ito, sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, at magsabing Amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mga minamahal. Banggitin niyo pong pangalan ng mga karamdaman, banggitin niyo pong pangalan ng mga kahilingan, ano man ang ating mga pangailangan, ano man ang ating mga kakinaang natitira, mga kapintasan pa, mga minamahal. Sabihin niyo, lumayas ka sa akin sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat ng mga bisyo, lahat ng mga pagmumura, pag-inom ng alak, lahat ng mga kahinaan namin, sinasaway namin, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng mga sakit at karamdaman pinalalayas namin. Hallelujah, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Vices be gone, problem be solved. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Demons of carnality, evil thoughts, lust of the flesh, lust of the eyes, cast out. Cast out in Jesus' name. Bless us, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Tumayo tayong lahat, maminamahal, at minsan pa tayong sabay-sabay sumigaw habang tayo po ay tumatalon. Nakasulat sa Lucas 6:23, maminamahal, lahat ng ginagawa natin
nakasulat po sa Biblia. Maminamahal, hindi po tayo panatiko, hindi katulad sa ating ginagawa sa ating kinagisnang reliyon ni isang talata sa Biblia. Wala po yung ginagawa nila sa Biblia. Sabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Amen. Sabay-sabay sumigaw, maminamahal, habang tayo tumatalon, sumigaw tayo ng malakas. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, maminamahal. We love you so much, but there is Jesus loves you more. At kung meron tayong bisita mamaya, papalapitin natin sa unahan kung may mga baguhan tayo. Maminamahal, kukuha po tayo ng special love offering. Katulad po ng ating sinabi, atin na po itong pastoral house. Tayo po ay umutang ng pambayad natin dito, maminamahal. At 2 taon na lamang ang last, maminamahal, na babayaran po natin. Kaya after 2 years, wala na po tayong babayaran, maminamahal. Pwede na natin mapalakihan itong ating pastoral house, up and down. Gawin natin up and down para hindi na po tayo babahain. Kahit umuulan, meron po tayong gawain. Sa ngayon, ninulugan pa natin ito 2 years pa, maminamahal. Kaya kukuha po tayo ng special love offering. At mga minamahal, narito po ang ating beloved Brother Wilfredo sa ating panalangin, sa ating special love offering, at binibigay natin po pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Brother Lando sa ating mga announcement. Hallelujah. Bless po, beloved ordering preacher. Buhay kaluya tayo panalangin. Dakila namin, Ama, sa panalapin na kamamalang Jesus, na ito po kami may sa pagkakaloob ng special offering. Mahal pa nun, ibalik mo na makalibang beses. Sa lahat magkakaloob, pagpalain mo sila, mapin ang kinakabuhayan, pakitaan. Sa lahat na wala po may pagkaloob, mapin ang pagpalain. O sa susunod, makabigbigay sila, mapin. Ito sa mo dalangin, sa panalangin mo, Pastor Sada, sa matami sa pangalan, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God. God bless po. Alfredo. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya sa gawain ng Diyos. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya. Amen. Praise God. Purin po ating pinapan ni Jesus. God bless po ating beloved selected singers, at Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. God bless po ating beloved ordering preacher, Boy Kaluya, sa ating napag-aralang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen. Praise God. Minamahal, may bisita po ba? Amen. Praise God. Kung wala po tayong bisita, minamahal, patuloy na po tayo. Yung isa sa ating minamahal ang mabaguhan, ating minamahal ang mabisita, mayroon po tayong minamahal 3 beses na pananamba sa loob po ng isang linggo dito po sa ating pastoral house. Amen. Yung araw po ng Miyerkules, minamahal po ating midweek service. Nagsisimula po tayo ng alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, minamahal ating overnight prayer. Nagsisimula po yun alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. Araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula po tayo ng alas 9 ng umaga. Nagtatapos po ganito pong oras, tuwing araw po yan ng Linggo. Yan po yung ating regular, minamahal na oras sa ating pananambahan, minamahal ito sa ating pastoral house. Mayroon po tayong television program, huwag natin kaliligtan ito, minamahal, tuwing araw po yan ng Sabado. Sa PTV Channel 4, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng ating gabi, tuwing araw po yan ng Sabado. At yung ating radio program po sa Dako ng Maynila, minamahal sa DCME,
15:30, talhapitan natin mga radyo. Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. At yung ating minamahal Facebook Live, Jesus Miracle Hour, dito po sa ating lungsod na Olongapo. Gabi-gabi po ito, minamahal. Tuwing Lunes yan hanggang Sabado, alas 9 ng gabi hanggang alas 10 po yan ng gabi. Gabi-gabi po yan, minamahal, alas 9 ng gabi hanggang alas 10 po yan ng gabi sa Facebook. Minamahal po papanood ang Jesus Miracle Hour. Amen. Praise God. At meron tayong lihas, minasabi po palihas, may lihas po tayo. Meron din po tayong counseling sa mga may katanungan po patungkol sa paglilingkod sa ating pinapain ni Jesus. May counseling po tayo. Lumapit lamang sa ating beloved preachers area. Andiyan po ating beloved ordained preacher. Minamalakanda po siya na kayo po ay kanyang paglingkuran. Amen. Praise God. At mayroon pong bautismo. Sa hindi pa na bautismo, may bautismo po tayo. Libre po ang bautismo, minamahal, at hindi po nababasa yung damit na suot-suot ninyo. Ay meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Amen. Praise God. At minamahal, kung wala na po, minamahal sa ating mga minamahal na mga awit, lahat po natin beloved choir, may practice po, may meeting po mamaya. Pagkatapos sa ating closing prayer, lahat ng ating beloved choir, may meeting po pagkatapos po ng closing prayer. Kaya wag muna po yung alis, minamahal, dahil magkakaroon po tayo ng meeting, may mahalaga po tayong pag-uusapan, minamahal, lahat ng beloved choir, pagkatapos po natin closing prayer. Amen. Praise God. At minamahal, kung wala na po, additional announcement, ay tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinapan ni Jesus at tinatapos na matagumpay na pananambahan sa araw na ito. Maging sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay, panalangin na rin po ito na ating beloved worker, Paulo Bondok. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved brother Lando Montilla. Tayo po'y manalangin na po. Darako na po tayo sa ating closing prayer. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa mga banal, sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus, kami nagpupuri at papasalamat sa tagumpay ng banal na gawain na naidaos sa araw na ito, lalo na po sa aming pag-take ng Holy Supper malapit noon. Salamat o Diyos sa isang buwan na revival na naman po Diyos na kami patuloy mo na namang papanghawakan. Salamat malapit noon patuloy namin ginugunita, inaalala ang iyong kamatayan sa krus malapit noon dahil sa iyong kamatayan kami binayaran mo. Binayaran mo ang mga sala ng iyong banal na dugo malapit noon. Salamat, salamat din namin makakalimutan kung paano may niligtas, o Diyos, sa apoy ng impyerno. Salamat din po sa bawat bahagi ng banal na gawain na pinagpala mong tunay, o Diyos. Salamat sa papuring awitin na nagandog ng mga papuring awitin simula sa mga awitin ng Beloved Children's Choir, awitin, o Diyos, ng Beloved Adults Choir, awitin ng Beloved Youth Choir, maging sa awitin ng Beloved Jesus Finest Generation Choir. Tunay na tinanggap mo po ang aming papuring awiting handog na karating sa trono biyaya sa kalangitan, naging mabangong samyo ang aming mga papuri namin inalay sa iyo. Katunayan po Diyos na ikaw ay nalugod dahil nadama namin bumabang iba na presensya. Malapit salamat, salamat malapit noon. Higit sa lahat sa mensahe ng kaligtasan namin napakinggan, ang mga word of God mo namin ipinapanghawakan siyang gabay patnubay namin, o Diyos. Pagkaing di napapanis, tatagal hanggang sa buhay na walang hanggan ng mga salita mo na yan. Babaunin namin hanggang sa kalangitan at papaano mo din akong payapaligtas ang iyong mga anak sa lugar na ito. Pag-ingatan mo po sila sa kalang paglalakbay, sila yung makarating payapaligtas, alisin mo ang mga aberya, alisin mo ang mga disgrasya, i-cover mo sila yung kapangyarihan itong aming samod dalangin sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po. Lahat Paulo. Kamayan po tayo, minamahal. Praise God. Tanto po natin kayo ni Ibig. Mag-ingat po sa pagtawid, minamahal. Praise God.